What's up guys? Ito na yung part 4 ng Java tutorial natin. Magsa-start na tayo dito sa video na to ng pagpo-program gamit ang Java. Medyo nakakagulat lang kasi biglang may code dito, wala pa naman tayong tinatype na code. Nakakalito. Ba't nga pala lumabas yan? Saan galing yan? Dahil yan dun sa chinek natin na checkbox nung nagse-set up tayo ng ating project. Ilalabas ko yung picture Yan. Yung nakabilog na yan, yung naka-circle na red, naka-check yung add sample code, tsaka yung generate code. 'Di ba? Kaya lumabas yung mga code na hindi natin type. Bale sa susunod, kapag gagawa kayo ng bagong project, hindi ko na nire-recommend na i-check nyo yung generate code with onboarding tips. Kasi tips nga lang siya So para lang siya sa pagbago ka sa IDE, at least alam mo yung paano mapagana yung IDE. Paano mo mapatakbo yung code mo, paano mag-debug. Ganun lang naman siya. So kapag medyo sanay ka na sa ginagawa dyan sa IDE, hindi ko na nire-recommend or hindi na siya dagdag oras lang siya na pagtatanggalin mo lang. So ang maganda is i-check nyo na lang yung add sample code kasi yun yung parang magpapabilis ng trabaho nyo. Dahil tatanggalin nyo lang yung tips pero andun na yung importanteng lineup para sa code natin. Ito, ipapakita ko sa inyo kapag wala yung naka-check na tips. Sige, i-close ko yung project, close project, gagawa ko ng bagong project, kahit ganyan na lang yung name, pero hindi ko i-check tong onboarding tips. Itong add sample code lang. Okay? Pakita ko sa inyo magiging itsura niya. Ganyan ang itsura niya. Ito lang yung importante dyan. Yan, yung public class main, pati itong public static void main na yan. Kita nyo naman na wala na yung mga mahahabang sentence na tips. 'Di ba? Hindi naman kasi talaga siya importante. So, pwede nating i-close na ulit to. Balik na tayo sa unang project natin. So, pwede natin i-click to, no? Project demo. Tapos, burahin na natin yung mga tips dito para mas malinis siya tignan. So, ayan, i-highlight nyo lang. Tapos, backspace or delete. Ayan, delete. So, highlight natin. Delete. Isama na rin natin to kasi hindi din naman talaga kailangan to itong mga nasa loob na to. Yan, ito lang ang kailangan natin. Tapos pindutin niyo tong red na to para mawala to kasi ano lang to pang debug. So kapag may problema sa line na yan, i-click mo yan para sa pagde-debug. Pero hindi pa natin itatakil ngayon yan, no? Sa susunod na yan. Ngayong malinis na yung code natin, hindi pa rin natin maintindihan kung ano to. Bakit may public class main tapos may public static void main string args. Ano yan? Hindi natin alam yan. Ngayon, sabihin ko sa inyo ang secret kung anong ginagawa nito. Ito yung magic word natin. Yung abracadabra natin. Dito tayo magta-type ng code sa loob niyan. Bale ganito. Kung gusto niyo gumawa ng magic, ita-type nyo lang dito sa loob ng public static void main. So, halimbawa, meron kayong gustong i-type, blah, 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 Expelliarmus, Stupefy, dyan nyo ilalagay. Kasi hindi gagana yung magic nyo kung hindi nyo siya ilalagay dyan sa loob na yan. Ito yung magic keyword natin dito. Okay? Pero, technically speaking, itong public static void main na to, ito yung entry point ng code natin. Ginawa ko lang siyang medyo mas madaling maintindihan, no? Yung magic na yun. Pero technically, ito yung magiging entry point ng code natin. So, lahat ng mga itatype mong code, dito babasahin sa public static void main. So, kung naglagay ka dito sa labas niya, for example, diyan ka naglagay ng code mo, hindi niya mababasa yan. Gets? So, bibigyan ko kayo ng example. Ito yung pinakakilalang example, yung hello world. Lahat naman natatay na rin yung hello world na yan, no? So, ipiprint natin siya. Paano ba mag-print dito sa Java? System, yan, system dot out
Okay, kita? Dot println. Print ln. Tapos, sa loob ng parenthesis na yan, kailangan mo lagyan ng quote. Sa loob ng quote na yan, dyan mo itatype yung gusto mong sabihin. Kung sa atin, hello world. Yan. Tapos, kung gusto mo na siyang i-run, pipindutin nyo itong run dito. Pag sinabing run, is papatakbuhin nyo na yung public static void main. Babasahin niya na. So, makikita nyo dito sa baba, meron ditong hello world. Dagdagan pa natin. Sa baba niyan, lagyan natin ng system ulit, system.out.println. So, yung print ln, print line. Line tawag, line yan ha. So, dagdagan pa natin ng I like color red. So, i-run ulit natin. May hello world, I like color red. Magdagdag pa tayo ng isa. System. May shortcut yan no? CISO. Hindi pala, sa Eclipse pala no? Sorry. System.out.println. Tapos, roses are red. Or roses are, ibahin natin, no? Roses are yellow. Tapos, exclamation point. Galit tayo. Patakbahin natin ulit. Hello world, I like color red, roses are yellow. Kung mapapansin nyo, ang pagbasa niya is from top to bottom. Yung mga tinatype nyo rin pala dito ay case sensitive. So, kung hindi nyo susundin yung mga capitalization yan, for example, magta-type tayo dito, system, hindi niya mababasa, no? System.out.println. Wala, no? Nakikita nyo, may red siya. Kasi, case sensitive nga siya. So, medyo kailangan maingat tayo dito. Tapos kung mapapansin nyo rin, or hindi nyo pa siguro mapapansin, pero hindi siya mahigpit sa rules no, sa pagdating sa spacing. Kahit magganyan ka ng maraming space dito, no, marami kang lines, kahit siguro ganyan, magdagdag ka ng marami, hindi siya mahigpit. Mababasa niya pa rin ng maayos yan. So, try natin i-run. Ganun pa rin siya, no? Hindi siya mahigpit sa spacing pero sa sa capitalization case sensitive siya. Yun nga lang, wala naman sigurong taong gustong magbasa ng ganito, no? Ang daming space, ang hirap basahin yan, magulo. So tanggalin natin. So medyo ilulugarin nyo rin yung mga spacing na yan. Siguro napansin nyo rin na makikita nyo dito, meron siyang semicolon sa dulo. Kumbaga sa English, yan yung period natin sa programming. Kapag meron ka nakitang semicolon, ibig sabihin, tapos na siya. So, ano na siya, hanggang dyan lang siya. So, susunod na ulit. Ito, system.out.println, I like color red, semicolon, or ibig sabihin, period sa English. Tapos susunod, system.out.println, roses are yellow, semicolon. Pag wala kang semicolon, magkaka-error siya. Kasi, ano din siya, mahigpit din yan, no? Yung Java sa semicolon. Pwede rin naman yung code mo, sa isang line lang, kung ayaw mo ng maraming line, ganyan lang. Pero siguraduhin nyo may semicolon, no? Kasi yan yung period natin. So, i-run natin. Ganun pa rin, nababasa niya pa rin yan. Pero ang pangit basahin, ang hirap basahin yan. Baka kung nasa company ka, awayin ka ng mga nagbabasa niyan, no? Ayusin natin yung code natin, kailangan malinis. Meron pang isang way para mag-print. Yun yung system.out.print. Walang ln. So, yung ln is line. Ibig sabihin na, no? So, print. Tapos, kapag may ln, print line. Pero tignan natin pinagkaiba niya, no? Check muna natin kung ano mangyayari dito kapag print lang. Makikita nyo, nasa isang line lang siya. Pero pag nilagyan natin ng ln, run natin, makikita nyo, gumawa siya ng bagong line. So, ibig sabihin nga to, hindi siya random, no? Na naisipan lang ng gumagawa ng Java na, ay, gawin nating ln to. Walang purpose. Basta gusto ko yung pangalan ln. Pero meron yan. Line ng ibig sabihin yan. So, kung mapapansin nyo, system.out.println, hello world, gumawa siya ng bagong line. So, meron dito, I like color red. Tapos, magkadikit naman tong roses are yellow. So, pag hiwalayin ulit natin siya, gawa tayo ng line. Yan. Tapos, i-run ulit natin. Makikita nyo, hello world, I like color red,
roses are yellow. So siguro sa isip nyo, pangit naman ng print na yan. Magulo sa sulat. Magkakadikit lahat. Medyo siguro, pero sa future, may mapaggagamitan din kayo niyan. Ngayon, hindi nyo lang siya nakikita. Tapos, itong system out na to, siguro, hindi natin siguro maiintindihan pa yan ngayon, no? Pero basically, itong system na to, class yan, para makipag-interact ka sa system, of course. Itong out, stands for output. So, siguro mapansin nyo, kapag output is makakapag-display siya sa screen. Yun na lang ang isipin nyo. Tapos, yung print, of course, para sa pagpiprint natin yan. So, kaya siguro nabuo yan, system, out, print. Bale, hanggang dito na lang siguro tayo. Tapos na tayo sa introduction ng Java natin. Marunong tayo mag-print. So, siguro, magpasikat na kayo sa mga kaibigan nyo. Kunyari, marunong na kayo mag-code. Mag-type kayo ng kung ano sa pagpiprint nyo, like hacking 100%. Diba? Mabibilib na siguro sa inyo yun. So, congratulations kapag nagawa nyo na yan, no? So, sa susunod na video is, mag-a-advance na tayo ng konti. Pero, simple pa rin siya, no? Makakasunod pa rin tayo, madali pa rin siya. Pero, mas lang dito. Okay? So, see you guys in the next video.